Magandang araw sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Physical Education 6, Quarter 1, Week 2. Ang ating competency ay galing sa MELC, assesses regular participation in physical activities based on the Philippines Physical Activity Pyramid. Ang ating code ay PE6PF-IB-Age-18. At ito ay subtopic na Games and Sports. So before nating i-explain itong mga to, paalala lamang na ang lesson na ito ay pambridge dun sa magiging future lessons natin. So kinakailangan mo nating unahin ano ba yung difference ng sports at saka ng games. Technically speaking, ang sports at saka games, kadalasan pwede naman silang gamitin interchangeably. Pero in terms of technicalities, ang game and saka ang sport ay may pagkakaiba. At ano yon? Games and sports are very similar. A game is a physical or mental activity or contest that has rules and that people do for pleasure. A sport is a contest or game in which people do certain physical activities according to a specific set of rules and compete against each other. So dito ay galing sa learnersdictionary.com. So papansin natin mabuti, ang pinaka-focus nila dito ay yung word na pleasure at saka yung word na compete. So therefore, ano ba ang difference ng games and sport at ano ba yung kanilang mga similarities? So gumamit tayo ng Venn diagram. Sa left side, nandito yung mga games. Sa right side, nandito yung mga sports. Unahin muna natin yung pareho sila, yung kanilang similarities yung nasa gitna. Una, they are both being played. They have rules. Ito ay involving mind and body. They have strategy or tactics para manalo. And they develop alertness. So, both game and sports, pareho nilang ginagawa yon. Samantala, ang difference ni game sa sport ay, ang game is for recreation. Ibig sabihin, or pleasure, ito ay para magbigay ng enjoyment or fun. O kaya naman ay para mawala yung boredom. It can be unbonding o kaya an icebreaker, kung saan it can be utilized para yung mga, kung mayroong mga first time na magmi-meet, ay magkaroon sila ng kahit paano jump start para sa isang conversation. Then also, it is a stress reliever. Yun nga nasabi natin, for pleasure, for enjoyment, para mawala yung pagiging routinary na mga activities. And also, it is, they create new rules. Kapag naglalaro tayo or sa games natin, ang creator o kaya yung member o kaya yung pinaka-leader ng game ay pwedeng niyang palitan yung rules na meron na. Ibig sabihin, flexible ang rules pagdating sa games. How about sa sports? Sa sports naman, it is a competition. So, syempre, dahil it is competition, may pressure ito. At nangangailangan to ng discipline ng mga athlete. At saka yung mga differences nila, nandun din sa word na athlete, no? Syempre, meron itong self or group motivated ito and meron itong mga fixed rules. Kung bibigyan natin ng mas magandang or mas simpleng pakahulugan, yung mga games, yung mga nilalaro natin, para lang tayo mag-enjoy. At yung sports naman ay yung mga kadalasan makikita natin sa mga Olympics na ang layunin ay to win a prestige, fame, o kaya naman is para makakuha ng term na the best of the world. So yun ang pinaka-difference ng game at saka ng sport. Now, ano ba yung mga example ng games? Pagdating sa games, meron tayong mga examples dito. Pwede natin categorize ang games sa anim na to. Pwedeng larong Pinoy, board games, group games, innovative games, games according to skills, o kaya naman mga online games. So, isa-isahin natin itong mga to. Unahin natin yung mga games na larong Pinoy o laro ng lahi. Ang mga larong ito, example ito, yung Langit Lupa, Kasal-kasalan, Tumbang Preso, Balikbayan, Sipa, Loksong Tinik, Shato, Holen, Goma, Sungka, Piko, Tubigan, Patintero, Trumpo. Ito ay mga laro na nilalaro natin dito sa Pilipinas at very familiar tayo dito. Maaaring sa katagalan ng panahon nag-iba na yung mga pangalan nila, pero yung konsepto ng laro ay pareho lamang. Halimbawa nito yung tubigan. Dati ang tawag dito is tubigan dahil ang gagawa ng linya ang mga bata noon at pagkatapos lalagyan ng tubig para hindi mawala yung linya agad. Pero ngayon, tinatawag na lang natin ito na patintero. So, ibig sabihin, nag-evolve din ang mga larong Pinoy. Dumidepende ito sa mga naglalaro. Sa kalungkutan or kasamaang palad nga lang, ay hindi na masyadong sikat ang ilan sa mga ito sa Pilipinas dahil natakpan na ito ng mga online games. At the same time, dahil sitwasyon ngayon ng pandemic, ay ang mga bata ay hindi nakakalabas ng kanilang mga bahay. So kadalasan yung mga pwedeng laruin na lang nila ay mga laro na kung saan ito ay board games o kaya naman ay
kahit hindi masyadong kinakailangan ng space. So ito yung mga larong yan. Next, mga board games. Ang board games katulad ng Snake and Ladder, ito, Monopoly, at saka Chinese Checkers. So dito sa Snake and Ladders, ito yung alam naman natin na kapag may snake, pagka napunta ka doon sa tile na yon, ikaw ay bababa. Pagka nakita ka naman ng hagdan, sa tile nito, akit ka. So ito yung mga tinatawag natin na board games dahil nilalaro sila sa isang board. Sa Monopoly naman, strategy games, the same is true with Chinese Checkers na kinakailangan makapunta sa isang place from one specific place to another. So ito yung mga board games at marami pang mga klase ng board games. So ang pinaka layunin ng board games is strategy. Next, yung mga group games na kung saan ang pinaka-purpose nito ay para mag-enjoy yung marami. Kasi yung mga nauna nabanggit natin, maaaring dalawa lang yung mga maglaro na mga yon. At some cases, katulad ng mga larong Pinoy, may mga laro doon na pangmaramihan. Pero yung mga group games, per se, ito yung mga games na kahit internationally they are being played. Example dito yung mga stock games tulad ng ito, yung Jenga, yung mga charade. Meron tayong Filipino adaptation ng charade, yung tinatawag nilang Pinoy Henyo, na kung saan dinevelop ito na imbis na charade na ito ay i-act mo lang, ay isusulat pa ito dito sa noo, pagkatapos ay huhulaan nung kung sino yung nakasuot nito para malaman kung ano yun. So, isang form ng charade yun. Next is bahay-bahayan. So ito, masasabi natin na parang Filipino game to, yun nga lang dahil ang group game na ito is intended for the practice, kumbaga, ng isang raising a family, parang ganon. Pero ang pinaka-condition nandito is para i-role-playing. Mga role-playing yan, no? Para the same truths, tinutulutruan, at saka yung mga relay, mga group games yan. At another are those games na innovative games. Ano naman itong mga to? They are games created by a person or a group having set of rules, penalties, etc. as an icebreaker, activity, or to pass time. So ito yung mga naiimbentong bagong laro na kung saan ito ay may layunin na magbigay lamang ng entertainment at the same time ay para hindi maging boring. Next, games na merong skill-based. Ito yung mga dinidevelop yung skills ng mga players katulad ng relays, balance, running, at saka physical games, at saka mind games. Example ng relays, yung mga kalamansi relay, yung mga Maria went to town, yung mga ganyan. Yung mga balance games naman, pwede din naman yung kalamansi relay kasi babalance mo nga naman, o kaya naman meron kang dalawang materials na binabalance sa isang stick, ganyan. Running, yung mga sa langit lupa, may larong ganon, di ba? Na kung saan, takbuhan, o kaya yung tinatawag nila na 21, o kaya yung sakbang, ganyan. Meron din mga physical games. Yung mga example tayo, yung mga 7-up na kung saan kinakailangan matuto ka na maging alert kung paano yung movements na nito. No? Kaya mga, basta yung nakakailangan na mabilisang reactions. Then the mind games katulad ng Uno na cards. Next naman ay mga games na online games. So familiar to sa mga bata ngayon. Yung computer-based, ibig sabihin nilalaro sa computer katulad ng Warcraft, yan, ng mga Dota, yan. Yung cellphone-based naman ay yung mga ginagamit sa mobile phones katulad ng Mobile Legends, ng mga PUBG, ng mga the like. Multi-based naman yung mga kahit saan na instrument ay pwedeng gamitin. Kahit anong gamit mo, kahit tablet man yan o ano pa man yan ay pwede mong gamitin doon. Then, online tsaka offline games naman, nagdi-differentiate sila kapag nagko-connect ka sa internet para makapaglaro, ang tawag doon online games. Kapag hindi mo kinakailangang internet, basta na-download mo na yung laro, yung application na yun, ang tawag doon, offline games. So, yun yung mga iba't ibang uri ng tinatawag natin na games. No? So, ngayon, punta naman tayo sa sports. Pagdating sa sports, pwede natin categorize into 3. Kung individual, dual, o team. Ibig sabihin, depende sa number ng laro or tao na naglalaro nito. Yung individual played by one, meron tayong mga gymnastics, tracks, throwing events, contact sports, at saka swimming. So, itong mga to ay pinaglalabanan kadalasan ng isa lamang ang mananalo at the end. No? Hindi ito nilalaro ng 2 or more. Tigi-isa to. Next, yung mga dual sports naman ay from the word dual, ibig sabihin, dalawa. No? So, double sports, pwedeng itong same gender, pareho sila ng kasarian, lalaki-lalaki, babae-babae, o kaya naman mix. Ibig sabihin, lalaki-babae, o kaya babae-lalaki, ganon. Ganon yung pinaka sports kapag dual. Example nito yung sa mga badminton, meron tayong mix, meron tayong doubles na male, meron tayong single, ganyan. So, kapag ka nag-single, syempre doon yung sa individual. Pagka naman double na male, so lalaki lang. Pag double na female, babae lang. Pag sinabing mix, pwedeng male and female.
Next naman, syempre, yung ating team sports. Ito yung mga 3 or more yung players. Example nito, yung mga ball-based games. Yung mga laro katulad ng basketball, volleyball, yung mga sepak takraw, kasi nangangailangan dito ng 3 or more players. So, matatawag natin na team sports ito. And also, nandiyan yung mga race, katulad ng mga relays, na kung saan, syempre, kinakailangan itakbo per leg ng mga players yung baton. No? So, mangyayari dito ay team sila bale, hindi pwedeng isa lang. So, yung panalo nila bilang isang team, hindi bilang individually. So, yan yung mga iba't ibang klase ng sports. So, ulitin lang natin ha. Pagdating sa sports, meron tayong 3 categories based sa kanilang dami ng players. Individual, isa. Dual, dalawa. Team, kung 3 or more. At pagdating naman sa mga games, meron tayong mga larong Pinoy, board games, group games, innovative games, games according to skills, at saka online games. So, ulitin lang natin ha, kung anong ating competency. Assesses regular participation in physical activities based on the Philippines Physical Activity Pyramid. Ang subtopic ay Games and Sports. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat sa pakikinig.